So, good day everyone. Ako si Kyle Andre Lim at ang gagawin ko sa video na ito ay ipapakita mga iba't ibang fundamentals of a dataset. Ang gagamitin kong code editor ay ang idle at sisimulan ko na sa paglalagay ng import. Ang nilagay kong pangalan dito sa yung activity 1 kasi ay hindi naman yung activity number kailangan ipasa. Nilagyan ko na kanina bago mag-video. Import matplotlib dot pyplot as PLT. Yan. Lalagyan ko na lang din ng letter A para hindi nakakalito. Um, Napili ko palang Excel na file is yung dito sa GDP per capita. And then sa una nating requirements/activities/checklist I load an Excel file in Python and print it on its shell. Ayan. So, ang ano natin, ang keyword na lang na gagamitin ko is yung GDP. GDP equals PE.underscore CSV. Then, brackets dapat dalawang quotation mark. Then, /users / yung pangalan GC-link and download kasi yung Excel na file ay galing lang din sa download and then yung name din which is GDP per capita nga. Ayan. Tapos .csv and then print GDP. Ayan. F5 tapos ipiprint. Oh my gosh. Hindi pala tama to. Ayan. Pala. Ayan. Mali pala tayo doon. Ayan. Then, yun na. Gumana. Mali pala tayo ng spelling. Matplotlib. Yung nakalagay. Ayan. Tapos, ang sunod naman nating lalagyan sa letter B. Print the first 5 rows. Ayan. So, para naman ma-print yung first 5 rows, gagawin natin print and then parentheses and GDP para naman maano yung first 5 na natin head and then isa pang parentheses. Isang pair ng parentheses. And then para hindi natin matawag yung isa kanina, lagyan na lang natin ito ng hashtag. And then F5. Yan. Ayan. Yung unang 5 isisimula sa 0 tapos 1, 2, 3, 4. Ayan. Yung mga contents niya, yun yung columns country, year, pop, continent, life expectancy, tsaka GDP per capita. Ayan. So, dito naman sa letter C. Ang sabi naman dito, total number of rows and columns. Ayan. Ilalagay din natin na hashtag to para hindi natin matawag. Then, print. Tapos dito GDP. Para naman matawag yung number of rows and columns. Ang lalagyan lang natin dito shape. Ayan. And then F5. Ayan. So, 1,704 na rows and then 6 na columns. Ayan. And then, lagyan na lang natin to which is tapos na. Ang sunod naman is letter D. So, ang sabi naman dito sa letter D, get the data type of each column. So, para matawag natin yung data type of each column, ilalagay lang natin print, and then yung keyword natin GDP, and then para matawag yun, d-types yung keyword na kailangan. And then, F5, yan, yan. So, lahat ng
columns. Mga types niya, country, object, year, integer 64, pop, float 64. Ayan. Dito naman sa ating X, letter E. Ang sabi, saving one column as a variable. Ayan. Dito naman, magagawa tayo ng bago nating variable. Hindi na tayo mag-i-stack doon sa GDP. So, random letter na lang. Siguro, letter X. Then, tatawagin pa rin naman natin yung GDP. Kaso, magkasama na yung X kanina. Then, ano naman, hindi pala curly brackets. Yung normal na brackets. And then, single quote. Yan. Tapos, kanina dito sa, ah, ayan, dito sa mga rows. Pipili lang tayo dyan. Siguro ano na lang, continent. Ayan. Continent. Ayan. And then, pagkatapos no, print X. Ayan. Print X. F5. Ayan. Ayan na. Ano lahat ng continents. Nag-skip siya pagkatapos ng 5. And then, yung pinakadulo na rin. Is yung Africa. Asia. Tapos tatapos sa Africa. Ayan. Dito naman sa letter F. Ayan. Print the first 5 observations of the chosen column. First 5 daw. Letter F. Then, yung print, gawin na natin yung hashtag yan. Yan natin kailangan yan. So, para naman magawa natin yung print lang din natin ulit. And then, X. Kasi, yun nga yung sa continent X. Dot, head. And then, dalawa ka na ulit. Parenthesis. Ito, yun na natin. Then, yan. Tawag na natin yung first 5 observations. Dito naman sa letter G. Ang sabi dito, last 5 naman. Last 5 letter. Natin nakakalimutan. Hashtag. Tapos, print X. At dito naman, kasi dulo. Dalawa parenthesis. F5. Then, yung pinakadulo, which is yung Africa nga, di ba kanina? Yun, yung lumabas. So, hashtag. Tapos ang sunod, H. Ang sabi, print daw multiple columns. So, dito sa H naman, gagawa din tayo. Lalagay tayo ng bagong, ano naman, letter. So, random letter lang, siguro, ano na lang, Y. Then, katulad lang din sa E, GDP. Pero ang pinagkaiba naman, marami na daw. Kasi sabi, multiple naman. Hindi naman isa lang. So, ang gagawin natin, dalawa. Ayan, tigla dalawang normal na bracket. And then, single quotation, quote, single quotation, quote, single quotation. Tapos, mamimili lang ulit dun sa column. Ayan. So, siguro country, pop, tsaka life expectancy na lang. Ayan. Country. Tapos, ang sunod, pop. Tapos, life expectancy. Yan. Para kanina lang din yung sa letter X. Piprint lang natin. Ano naman siya? Y. Yan. Print Y. Ayan. Ang columns na lumabas naman dito, yun. Country, pop, life expectancy, which is tama naman. And then, sunod sa 8,
ay, nakakalimutan ulit. Lagi naka-hashtag yan. Pindot yung caps lock. So, ang hinahanap naman dito sa ay print a single element of a row column based on its location using the lock syntax. So, yun. So, gagamitin naman natin sa I, lock naman. Ang sabi dito, single element of a row column. Single lang. So, gagawin natin print and then GDP dot. Ang sabi kasi dito sa I, lock. So, lock mo nalalagay natin. Tapos, random number lang. Yan. Siguro ano na lang. Siguro 1. Yan. Para simple na lang. Then, F5. Tapos ito na information sa una. Yan, name 1. So, yan, country Afghanistan, year 1957. Ayan na information para sa isang element. Yan. Tapos, ang sabi naman dito, sa letter J, print a single element of a row column based on its location using the iLock syntax. So, pinagkaiba naman sa I kanina lock, dito naman si J iLock. So, huwag na muna natin kalimutan lagyan ng hashtag to. Yan. Sabi naman J. Tapos, print. Parang kanina lang din sa I, pero ang pinagkaiba, iLock na. GDP dot iLock. Yan. Siguro na naman. Ah, 0 na lang. Pwede namin yun. Ang pinakauna talaga dito, 0. Hindi 1. Yan. Pinagkaiba nila, ito mas nauna, 1952 to 1957. Tapos mas kunti yung population niya. Dito naman sa sumunod, ayan na, mas madami na. Pero yung life expectancy, ay hindi, tumaas pala yung life expectancy. Tama naman. Yan. So, pagod yung nakalimutan ko na hashtag. And then, JK. Yan. Okay, ang sabi naman sa K, print naman daw multiple rows. Yan. Para ma-print natin yung multiple rows, print lang din. Then, GDP dot iLock. iLock din yung kailangan din eh. Then, dalawa. Yan. Dalawa. Tapos, pili lang tayo ng mga tatlong mga random numbers yun. So, para sa akin, ano ba pwede? 0, mas hindi na naman talaga. Pwede na yan na kailangan specific. Yan. Ayan. Tatawag yung 0, which is country ng Afghanistan. Tapos 99 Bangladesh, 100 Bangladesh. Pero magkaiba naman yung year, population. Tapos life expectancy pati GDP per capita, which is tama. Tama naman siya. Ayan. Natawag naman. Tapos, bago tayo sumunod sa letter L, bigyan mo natin ito ng hashtag. Yan. Para naman daw sa letter L, sabi, getting two columns only. So, kailangan naman dito sa L, dalawa lang. Katulad lang dito sa H, tsaka dun sa letter E. Kailangan natin maglagay ng specific na keyword. Yan. Siguro, ano na lang din, random letter. Z na lang din para magkakasundo XYZ. Yan. Tapos, equals GDP dot log. Tapos, ah, bracket. Tapos, dalawang tulog. Ulit. Tapos, isa pa. Then, hindi pala ko. Curly bracket. Yan.
Tapos pili lang tayo. Pag nag naman din ang kanina. Yayin na natin konti ng tandem. Ito na. Spuhit. Kakalimutan ko. Tapos, ito. Then, yan, life expectancy na. Ano natin pahirapan. Tapos, close natin, dalawa. Ayan. Tapos, print lang natin yung letter. Keyword. Ano, letter Z. Yan. Tapos, F5. Ayan. Natawag naman niya dito. Move lang natin yan. Continent life expectancy lumabas. Continent tsaka life expectancy tama naman. M. Natin nakalimutan. Natin nakalimutan. So, ang sabi naman dito sa M, subsetting columns by range. Yan. So, magsasubset naman tayo na range. Katulad lang din kanina, maghahanap din naman tayo na letter ulit. Para di na tayo mahirapan. Dahil ang kailangan dito is range tsaka magsasubset. Letter R tsaka S na lang din para hindi nakakalito. Tapos, list. Ayan, R. Is equals is. Tapos, parenthesis. Range. Siguro, ano na lang. Ayan, parenthesis muna. Tapos, number 3 na lang. Huwag kang pahirapan. Then, print. Print. R. Tapos, yun, tatawagin naman natin dito yung sa S. Yung GDP naman. Tapos, iLock ulit. Tapos, gagawin naman dito. Yun, solid na bracket. Dalawang tuldok. Kuhit. Tapos, R. Yan. Tapos, print naman. Print yung letter. Anong letter? S. Yan. Tapos, F5. Yan. So, yung range ng 3. Yan. Count 3. Yeah, population 0, 1, 2. Yan. Tama naman. Tapos, hindi kakalimutan pag-print. Lagyan natin na hashtag. Ayan. Then, yan. Letter N. Last one na. Ito naman sa letter N. Sabi naman sa letter N. Getting the N rows and M column elements of the dataset. So, para naman matawag natin yung sabi dito, N rows and N columns of the dataset. Hanap lang tayo ng dalawang numbers. Print lang natin ulit. And then, parenthesis, GDP dot iLock. Tapos, yan, dalawa. Then, uwit. Dito may sarili din siya. Dito may sarili siya. Ayan. Siguro na lang. 25 dito sa isa. Tapos dito, 5. Okay na yan. And then, F5. Oh. Sabi dito, yan. N rows and columns elements of a dataset. Yan na lumabas. GDP per capita, 25. Ayan. So, ayun lang naman lahat. 14 requirements / activities / checklist.
Hmm, check lang natin lahat. Ayan, napagana naman lahat. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Ayan, L, M, N. Gumana naman lahat. Ayun lang. Salamat sa panonood.